So isang mapagpalang araw po sa ating lahat, at makita nyo po nga mga ka-farmers ay medyo makulimlim naman dito sa ating area. So far ay nandito tayo sa taniman ng talong, at napakaswerte nga natin ngayong araw mga ka-farmers dahil makakasama natin ang may-ari at siya mismo yung nag-aalaga dito sa kanyang talungan. So sir, good morning. Good morning, sir. Pwede po ba tayong magpakilala? By the way, ako nga pala si Gerald Ingalya, isa rin na trainer sa TISTA. At kinakarir ko po ang pagiging farmers o vegetable farmer. So, Sir Gerald, may palayaw po ba? Anong po palayaw natin? Mas pinakamadaling tawagin natin sa inyo. Tawagin nyo lang po ako si Nonoy, no? Nonoy. Okay, Sir Nonoy. So, first na katanungan po na ang mga ka-farmers natin ay kung anong po ba itong alaga natin, ano po bang variety nitong tanim nating talong? Sa mga ka-farmers, ang tinatanim ko pa talagang variety ngayon ay Calixto. So Calixto po kasi nakikita ko ang Calixto na maganda po ang production niya. So Calixto daw po mga ka-farmers yung tanim dito ni Sir Nonoy. So far kasi nakikita nyo mga ka-farmers ay medyo may katandaan. Ilang buwan na po ba itong tanim natin, Sir Nonoy? Siguro na-transplant ko itong talong ko noong February pa, no? Kaya medyo matagal talaga na, mga 9 months na siguro itong tanim ko na talong. But so far sa nakita natin mga ka-farmers, no, medyo marami pa rin yung kanyang bulaklak. So yan, makikita po natin mga ka-farmers. So, tingnan natin dito sa may gitna. Ito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo mga ka-farmers na yung kanyang bulaklak ay tawag dito, naka-cluster or napakarami niyang bulaklak. So sa experience nyo, Sir Nonoy, itong kanyang mga bulaklak, napapatuloy niya po ba ito? Ito po sa experience ko, ang aking tanim, ang ganitong mga bulaklak po ay patuloy rin tong namubuo, no? Lalo na sa pag-aalaga natin. So ako kasi minsan pag nag-apply po ako ng pesticide, hindi po ako nag-apply ng pesticide sa umaga kasi nakikita ko, no, na maraming mga bees na nagpo-pollinate sa ating bulaklak. So tuloy-tuloy lang po ang kanilang pagbulaklak. So ayun, so tungo naman tayo Sir Nonoy sa sa total nabanggit nyo na rin sa application natin ng fertilizer. So paano po ba yung pag-abono o yung pag-aalaga nito ng talungan mo? Kasi maabot siya ng 9 months, and so makikita nyo nga mga ka-farmers ay ito, napakarami pa ring mga bulaklak. So start tayo Sir Nonoy siguro sa kung paano tayo na-apply ng fertilizer. So itong talong po ba Sir Nonoy transplanted? Mga ka-farmers, ang tanim kong itong talong ay transplanted. Siyempre po sa pag-apply po natin ng fertilizer, sa pag-transplant natin ay nagbabasal po tayo, no? After 1 week, nag-abono po tayo ng complete sa pwedeng drains or pwede ring side dress. So depende po sa ating pag-apply. Okay, so ulitin natin. So after transplant, ano po bang ginamit natin na tray or yung organic pa ba, yung ginagamitan pa ba ng dahon ng saging, or yung makabago na yung ginagamitan na ng seedling tray yung ginamit natin sa pag-seedlings natin, Sir Nonoy? Sa pag-seedlings po ay gumamit po tayo ng seedling trays na mayroon pong 104 holes. So yun po ang ginagamit ko. Then ang ginagamit po nating compost is organic rin po, yung tinatawag na vermicast, coco puppet and carbonized rice hull. Yun po ang ginagamit ko pag nag-seedlings. Okay, so ayun mga farmers, malinaw na malinaw. So ginamitan ni Sir Nonoy ng seedling tray. So ginamit niya na compost material or potting media is carbonized rice hull, carbonized rice hull, vermicast, and coco peat. So yun, yung tatlong component yung ginamit ni Sir Nonoy. So after that, ilang days po ba bago i-transplant? Ilang days po ba siya bago i-transplant? So bago tayo mag-transplant, 21 days, or makikita po natin ating seedlings is mayroon ng 2 to 3 leaves. So pwede na natin i-transplant yan. Okay, so after 21 days, so transplant na tayo. So after pag-transplant, itinanim na natin dito. So baba tayo mo ng bagya, Sir Nonoy. So ayun. So after 21 days,
ay itinanim natin dito. Ito yung ito yung tinaniman natin. For example, mga ka-farmers, ito yung dito natin itinanim. So before ba tayo magtanim diyan, Sir Nonoy, ng ng talong, mayroon pa ba tayong nilagay na fertilizer or abono diyan o bago natin ilagay yung ating tanim? Meron pa po ba? Mayroon po, no? Bago tayo mag-transplant, so basal ang tawag natin yan, yung basal. So bubutasan natin ang ating, magagawa tayo ng holes, then lalagyan po natin ng abono. Then magta-transplant po tayo ng seedling. So basal ang tawag yan sa amin. Okay, basal o basal. So ano po ba yung ano po ba yung nilagay natin sa sa holes na abono bago siya nilagyan ng ng tanim? Ano po bang abono? Pwede rin po, no? Conventional kasi ang gamit ko. Nagagamit po ako ng Dupos kasi ang Dupos marami rin mga nutrients, no, na makuha at saka medyo organic siya. Then pwede rin ko minsan naglalagay rin po ako ng commercial na fertilizer. Okay, yung Dupos. So Dupos and then commercial fertilizer na ano po? Ano pong complete po ang ginagamit. Complete fertilizer. Okay, yun mga ka-farmers. So before tayo mag-transplant, before natin lagay yung tanim natin ay naglalagay muna si Sir Nonoy ng Dupos and yung 14-14 complete fertilizer. So after that, ilang days po tayo ng ilang days yung pagitan ng natin ng pag-aabono after transplant? After transplant, no, 1 week or 10 days, so pwede na rin tayo mag-abono ulit, no. So after 1 week, abono tayo ng kahit complete din, pwede nating abonohan siya ng complete. So complete fertilizer. So after that, after 10 days or 1 week after 10 days nga sabi sa Nonoy, next natin na abono ay ano na po? Ilang days ulit? So pwede tayo mag-interval, no, sa pag-abono ng 10 to 15 days ang ating interval sa pag-abono. Lalo pag dapat masunod din natin ang guide na yan, 10 to 15 days ay magkaroon tayo ng abono kasi nga minsan pag nadidelay tayo, so madidelay na rin ang pagtubo ng ating taniman. So yun mga ka-farmers, ang advice ni Sir Nonoy, yung sabi niya regarding sa pag-abono ay every 10 days yung interval o 10 to 15 days yung interval ng pag-abono. So dumating na tayo, Sir Nonoy, sa pamumulaklak. So sa stage na siya ng pamumulaklak, iniiba pa po ba natin yung abono or may dinadagdag po ba tayo or ano po bang ginagawa natin na technology dyan, Sir Nonoy? So nakikita natin, no, so pag ang ating tanim na sa vegetative stage na or lumalaki na, so minsan pag medyo makaluwag-luwag at pwede naman tayo makabili ng mga foliar fertilizer, so ina-applyan po ko ng foliar fertilizer. Then after that, na makikita na natin na mga mulaklak, pwede tayo mag-apply ng potassium. So tawag natin na 0060, no? Okay. So after sa vegetative stage or pamumulaklak na siya or namumunga na mga farmers, ay yun na yung ginagawang technology ni Sir Nonoy. Okay, tayo Sir Nonoy. So after that, no, sa experience nyo, Sir Nonoy, so ito 9 months. Gaano po ba katagal ito in-harvest? Gaano po ba katagal ito namumunga itong talong? Nagbe-birthday po ba ito or nagdidibo po ba ito? Siguro simula na yung tanim ko to, nakapag-harvest na siguro ako nito ng mga nasa 40 harvest simula ako nag-harvest, no? Simula tayo nag-start nag-harvest, naka 40 harvest na po ako dito. So nakikita ko sa aking taniman, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagbumunga, no? So importante lang ay masunod natin ang kanyang maintenance natin sa abono or pag-apply natin ng foliar fertilizer. Okay. So next, nakatanungan ng mga ka-farmers natin, mga Sir Nonoy, ay kung ano po bang ginagamit niyo pong insecticide dito. So far mga ka-farmers, wala akong napapansin na tawag dito na lumilipad-lipad na mga white flies. And mukhang malinis naman mga ka-farmers. Wala rin akong nakitang tinurukan ng yung tawag doon, yung fruit and shoot borer. Wala akong nakita mga ka-farmers. So yun, wala talagang lumilipad-lipad or wala tayong nakita na lumilipad dito sa ating paligid. So may technology po ba kayo? Ano po bang ginagamit natin na may insecticide, Sir Nonoy, sa pagdating naman sa mga insekto? So sa mga ka-farmers, sa insekto naman, no, nang ginagamit natin conventional din, no. So gumagamit tayo ng organic, inorganic nga pesticide.
sa organic pesticide. So gumagawa po tayo ng mga pesticide na pang spray, no? Katulad ng it's in. So then i-monitor natin ng husto, no, ng ang ating taniman kung talagang kaya ng mga organic or tinatawag natin na biological control. So pag hindi talaga kaya ng ating ng mga organic saka biological control, so doon tayo gagamit ng mga commercial pesticide. Okay, so sa commercial pesticide, Sir Nonoy, ano po bang mga pestisidyo, Sir Nonoy? Ano yung mga ginagamit nating pestisidyo dito? Sa mga ka-farmers, ginamit ko pong pesticide, no, rito. Hindi naman to sa pag-herbicides natin. Ito po ay isa lang nagamit ko dito, yung gold, no? Gold na pesticide. At maliban doon ay hindi na ako gumagamit, no. So depende rin sa iyo, ka-farmers, base rin kasi sa experience, no, ang paggamit ng mga pesticide. Kasi kung medyo hindi kaya ng isang pesticide na brand, so pwede tayo magpalit ng brand kung hindi talaga kaya. Pero sa akin, sa gold pa lang po ang nagamit ko pong mga pesticide. Okay, disclaimer lang po sa mga viewers natin. Hindi po hindi po sponsored ng gold, o hindi ko rin alam kung anong company ng gold. So hindi po yan sponsored. Tama, ito yung ginagamit ni Sir Nonoy at mukhang epektibo naman mga farmers. Makikita natin may mga bunga pa dito, no? Ayan. So maganda pa rin na yung yung mga bunga niya. Sa katunayan mga farmers, ito yung isa sa mga nakita ko na taniman na maabot na siya ng 9 months pero napakarami pa rin bunga. Ayan, napakarami pa rin bunga mga farmers. So ayun. Okay, next, natanong ng mga farmers, so nabanggit na ni Sir Nonoy kanina kung ilang beses siya nag-harvest dito. So Sir Nonoy, tanong ng mga farmers natin, may kita po ba talaga sa pag-alaga ng talong o sa pagtatanim ng talong? Mga farmers, sa totoo lang, no, sa pagtatanim ng talong, malaki po ang kita basta marunong rin kayo maintain ng ating taniman, no. So may kita po tayo, malaki ang kikitain sa pagtatalong. So example natin, no, ilang beses na tayo nag-harvest dito? Ilang beses na ba tayo nag-harvest dito? Based, no, sa aking listing sa bookkeeping, nakapag-harvest na ako nito sa aking talungan ng mga 45 harvest. Magkano po bang farm gate price po ba yung natin dito? Sa buyer ko po, ang farm gate na kinukuha sa akin is depende rin po, no, mayroong 40, mayroong 35, mayroong 30 rin. So depende sa takbo ng price. So doon lang tayo sa doon lang tayo sa gitna sa 35. Ayun, ang tanong, ilang kilo po ba yung na-harvest natin dito sa dito sa every harvest natin, Sir Nonoy? So mga farmers, no, ang tanim ko kasi na talong nito is nasa 1,200 hills, no. So unang harvest ko is siyempre sa unang harvest medyo konti pa lang yon, siguro nasa 20 kilo per harvest natin. Pero sa second to third, fourth, fifth harvest, so lumalaki po, no, ang ating harvest. So ma-harvest po tayo ng 60 to 70 kilos sa every harvest, no. 60 to 70 kilos. Okay, magkano yon? So 60 times 45, 35. So maabot din siya ng mga farmers, 2,400 higit. O nasa doon. So per harvest 'yon, Sir Nonoy. Per harvest. So ilang beses po ba kayo mag-harvest isang linggo? 3 days po tayo, no, mag-harvest. 3 times po tayo mag-harvest a week. So 3 times. So 2 4 2 4 4 8 then plus 2 4. So yung kinikita natin per week is 7,200. So gross income. So not bad mga ka-farmers. So 7,200 sa per week. So times natin sa 4. So may kita si Sir Nonoy sa isang buwan ng 28,800. Tama ba po ba, Sir Nonoy? Opo, yun po ang kinikita ko sa gross income po yun, pero di pa kasama ang expenses po natin yan. So not bad. So example, nag-expense tayo ng umabot ng 10,000 yung expense natin. So meron pa rin tayong 18,800. Yes po. So okay na rin mga farmers. Not bad po. Ganito kaluwang lang na taniman ng talong. Sa ilang hills nga ulit to, Sir Nonoy? Nasa 1,200 hills po to. So 1,200 hills na tanim na talong. So yun mga farmers, sa sa estimate ko ay kumikita nga talaga itong itong pag-alaga ng talong.
So depende nga talaga sa management natin kung matutukan or mapapaganda pa natin yung pamumunga ng ating talungan. So last question, Sir Nonoy. Hindi na to question eh. Last advice na lang sa mga ka-farmers natin, Sir Nonoy, na may plano or gusto rin magtanim ng talong. Mga ka-farmers, gusto magtanim ng talungan, no? Advice ko lang sa inyo. So dapat nandyan sa inyo ang pagiging farmers, no? Sipag, tiyaga at determinasyon. Yun. Na makamit, no, ang mga dreams natin sa pagtalungan. Then kailangan talaga ang yung mahaba yung pasensya mo, kasi sa bilang farmers, so kailangan habaan mo talaga ang pasensya mo para makamit mo talaga ang pangarap mo na magkaroon kung ano man ang gusto mo, no, sa buhay o pangarap mo sa buhay. So yun mga ka-farmers, thank you so much, Sir Nonoy, sa napakagandang advice para sa ating mga ka-farmers. So hopefully may natutunan naman tayo ngayong araw. Maraming salamat sa sa pagsubaybay at walang sawang pagsuporta dito sa ating munting channel. And napakasaya po ni Mr. Farmers kahit na hindi po siya nakakapag-upload lately kasi medyo busy na rin yung ating schedule. Somehow maraming salamat pa rin sa sumusuporta, nanonood ng ating mga videos. And don't forget to subscribe, like and share na rin po ng mga videos natin. Maraming salamat. Paalam.